Bayan, kaugnay pa rin po ng sunog sa Malabon. Makakausap po natin si Roderick Tongol, Head ng Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Goriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Apo, magandang umaga po sa lahat ng inyong mga tagapakinig at sa lahat po ng nanonood. Okay, sir, pakidetalye nga po, bakit umabot po sa Task Force Alpha yung sunog na naganap dyan sa Malabon kahapon? Yun pong lugar na nasunog ay karamihan po kasi ay binubuo ng mga light materials. Kaya po mabilis na kumalat po yung apoy at naitaas po sa Task Force Alpha po ang alarma ng fire protection. Okay, nahirapan po ba yung mga fire trucks na tuntunin yung lugar, sir? Nakita naman po kaagad, kaya lang po maliit po kasi talaga yung mga daanan papunta po dun sa area ng nasunog. Kaya hindi po sila gaano nakalapit po kaagad. Well, Sir Roderick, sa inyo pong datos, ilang pong tahanan yung nasunog at ilang po yung mga pamilya na naapektuhan nito? Sa huling pagtatala po ng ating DSWD, inabot na po sa 494 families po. Okay, 494 families. Saan po pinagkakasyang mga evacuation center po ito, sir? Opo, bali sa ngayon po meron po tayong 4 na evacuation center na pinaglagyan po ng mga naapektuhan po ng ating sunog. Yung sa Acacia Elementary School, Katmon Integrated School, sa Tunsuya Covered Court at sa Katmon Evacuation Center po. Well, kamusta na po yung ating mga kababayan doon? Meron po bang yung mga pangunahing pangangailangan po nila na ibibigay po ba, sir? Opo, kagabi po ay nagpadala na po ng hot news ang ating pong City Mayor at ngayong umaga po ay magdi-deliver po ulit kami ng breakfast sa kanila para naman po maitawid ng kanila pong pangangailangan. Alright, sir, balikan po natin yung insidente ng sunog. Ano po ba yung sa initial assessment ninyo, ano po yung pinagmulan nito? Sa ngayon po kasi sir, hindi pa po makapagbigay ng definite na dahilan po ang BFP dahil under investigation po nila yung naganap po na sunog. Meron po ba kayong rekomendasyon kung sakaling tatayuan uli ng mga tahanan itong area na nasunugan? Opo, dapat po sana maging mas maayos po at medyo malaki po sana yung yung magiging daanan para may sakaling meron pong emergency ay makakapasok po yung ating mga emergency vehicles. Sa mga kababayan po natin na nanonood ngayon, mga pribadong organisasyon na nais magpabot ng tulong, kanino po makikipag-ugnayan para maiapabot yung tulong sa ating mga kababayan na apektuhan ng sunog? Kung may nais pong mga tumulong, maaari pong magsadya o tumawag po sa ating hotline o sa DSWD po. Sila po ang namamahala po ng mga goods na ipamimigay po sa ating po mga kababayan. Alright, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Sir Roderick Tongol, Head ng Malabon Disaster Risk Reduction Management Office. Salamat po.